Ini Astrid. Hai. Yun, mapagpalang umaga sa lahat mga lods. Oras natin 8:04. So, aga ng ating live. So, uwi lang namin. So yun, shoutout muna tayo kay Peli Adriatico, Kens Deno, shoutout sa inyo. Bonilio B. Villasencio, shoutout sa inyo lahat. Ayudad may Adonai, siya ni. Mapagpalang umaga rin sa iyo, shoutout sa iyo from Davao del Sur, Vigo City. So yun, shoutout sa lahat ng mga nanonood. So yun, maaga lang yung live natin mga lods kasi yun, dahil sa ganitong oras hindi tayo busy at mamaya ay mamayang konti babanishing na tayo. So yun, sa lahat ng mga nagpabanish at doon sa mga nanghingi ng mga gamit, ipagpaumanhin nyo na nawa at natatagalan dahil napakarami po talaga ninyo na mga nanghingi. So hindi po namin mamamadali ito na maipadala agad. Meron na rin ako mga nirefund, yung mga atat manghingi ng gamit. So manghihingi na lang, obligahin ka pang dali-daling magpadala. No, so may mga ganyan tao talaga hindi natin maintindihan. So yun, pag mga ganun, pag nirefund ko, minsan nangaaway pa. Binablock ko na kagad yung mga ganyan. Jomer Giljeno, mapagpalang umaga sa inyo John Commander at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. So yan, mapagpalang umaga rin kay Jomer Giljeno. Shoutout sa iyo, mapagpalang umaga. Saldi Sabug, mapagpalang umaga. Shoutout na rin kay Saldi sa Sabug. So yan si Saldi, no. Isa sa mga ano talaga natin, mga follower na kung minsan sansang kung group na kita talaga to. Ito ay isang masugid na nag-aaral ng lihim na karunungan. Mahilig din sa mga gamit. So, iyon.
may mga ilang katanungan na bibigyan ulit natin ng kasagutan tungkol sa pag-spiritual. So marami kasi ditong nag-PPM na ano sila, mga nagtatanong at gustong magsimula. So gustong-gusto nilang magsimula sa spiritual. Marami mga katanungan kung paano ba makakapagsimula sa spiritual, kung ano ang kanilang gagawin. Marami kasi sa atin mga lods, ito yung mga ibibigay kong informasyon tungkol sa pag-spiritual. Hindi ibig sabihin na napakagaling ko sa spiritual, hindi ganun mga lods. So base sa mga karanasan ko rin sa pag-spiritual, magmula pa noon, na simula ako ay ng gamot, nag-spiritual. So, yun lang yung mga bagay na share ko sa inyo, yung mga bagay na tama kung paano kayo magsisimula. Unang-una, sa pag-spiritual, hindi kailangan na marami kayong orasyon na ginagamit kung hindi naman kaya ng inyong katawan. So, maaring nagkakaroon ito ng epekto sa simula kapag kayo nag-spiritual. Unang-una, ang dapat natin pag-aralan sa spiritual ay yung kung paano mag-poder. So, bakit kailangan pagpopoder ang unang gawin natin? Kasi unang-una, pag kayo ay nasa spiritual, andyan sa spiritual yung maduming laro sa larangan ng spiritual. Hindi po lahat ng mga nag-aaral sa spiritual ay lahat dyan ay nag-aaral ng puting karunungan. May mga nag-aaral din dyan ng mga itim na karunungan, pero part pa rin ng spiritual yan. Spiritual pa rin sila kahit na sila ay gumagamit ng itim na karunungan o puting karunungan. So, iyon, lilinawin ko sa inyo na iyan ay hindi natin mapipigilan o hindi natin maaring hadlangan yung kanilang pag-aaral. Kasi sa spiritual mga lods, may dalawang uri ang tao. May mga nag-aaral ng spiritual na may taglay na galit sa kanilang katawan. Meron namang mga nag-aaral ng spiritual na may mga taglay na takot sa kanilang katawan. So bakit ganun? No? Bakit takot at galit? Kasi ganito yan mga lods, sa mga nag-aaral sa spiritual, meron talagang mga tinatawag tayo na mga nag-aaral sa libro. Meron din naman mga talagang gifted na tinatawag, o yung iba naman ay bertudes, mga namana nila sa dugo. Bertud sa dugo ang tawag doon, kaya tinawag na bertudes. So, sa pagiging bertudes mga lods, maraming nagsasabi na ano daw ang ibig sabihin ng bertudes. May mga nagsasabi na pag bertudes daw, likas na yung kapangyarihan, likas. Hindi po ganun. Sa mga hindi nakakaintindi, kung kayo po ay bago sa spiritual o matagal-tagal na, ngunit hindi nyo nauunawaan yung salitang bertudes, ipapaliwanag ko lang po sa inyo na ang bertudes po, ay ang katukuyan po yan, ay tungkol sa dugo na dumadaloy sa inyo. Kung ang inyong mga ninuno ay babaylan, kung ang inyong mga kamag-anak ay manggagamot, nung mga unang-unang panahon pa, maaaring ang mga kanilang taglay na kapangyarihan na dumadaloy sa dugo ay namana o naisalin sa inyo. So, ganun po ang ibig sabihin ng bertudes. Bertud o kapangyarihan sa dugo. Kaya po tinawag na bertudes. Iyan po ay nasa libro. Hindi po yan, ang pangalan bertudes, iyan po ay nakasulat sa libro ng kapaliwanagan. Hindi po yung kung ano po ang marinig ninyo sa iba na ang ibig sabihin ng bertudes ay kapangyarihang likas sa inyong katawan. Hindi po. Namana po yan doon sa inyong mga ninuno. Kung ang inyong mga ninuno ay gifted, ang inyong mga nuno ay nabigyan ng kapangyarihan ng mga engkanto o ng mga anghel, iyan ay kapangyarihan sa dugo nila na dumadaloy, na sa ibang henerasyon, sa mga kaapu-apuhan o mga anak nila ay naipapasa yung kapangyarihan na yan na dumadaloy sa ating mga ninuno at natataglay nating mga may katawan, nating mga huli. So yun po ang ibig sabihin ng bertudes. Ngayon, yung sinasabi po nila na
likas na taglay, iyan po ang tinatawag na gifted o regalo ng Panginoon. So, yun po ang kaibahan ng virtudes. Tatandaan po natin, pag sinabing virtudes, yan po ay namana sa dugo. Kapag ka sinabi namang gifted, ito po ay kakayahang taglay. So, may mga nagtatanong, kapag po ba virtudes ka, ikaw po ba ay may taglay ng kapangyarihan? Maaari, pero hindi mo lang nagagawa. Kung bibigyan natin ng porsyento, 80%, may taglay kang kapangyarihan na namana sa iyong ninuno. Hindi po yung kapangyarihan ng mga paghihimala, yung tinatawag natin na lumalakad sa tubig, pumupunta sa apoy. Pero may mga iba na sa sobrang lakas ng bertod ng kanilang mga ninuno, may mga namamana silang paghihimala. So ang kadalasan namamana ng bertudes, yung tinatawag po natin na parang natural healing power o yung NEM, natural energy mutation. So yung NEM na yan na tinatawag, yan po ay nasa libro rin, nakasulat yan. Pag sinabing NEM, NEM, natural energy mutation. So yung natural energy nyo, nag-mutate yan. Lumalabas yan o nagpapacilitate yung inyong energy na yan kung kinakailangan. Kung meron po tayong tinatawag na natural healing touch sa mga kamay natin, na bakit yung mga kamay natin kapag hinipo natin sa masasakit na bahagi ng katawan ng tao, nakakapagpagaling po tayo ng ikinagugulat natin o hindi sinasadya. Yun po yung mga tinatawag natin na bertud sa dugo na namana natin. O kaya naman, meron din po na sa atin na mga taglay, meron tayong mga nagagawang himala. Halimbawa, yung likas na kabal sa katawan na bertud na namana natin sa mga ninuno natin, yung hindi tayo basta-basta nasusugatan. Kung masugatan man tayo, yung talagang napakadelikadong delikado na o sobrang talim na bagay na. Pero kung mga simpleng sugat-sugat lang, nasabit sa yero, hindi tayo ganun tinatablan. So kung nagtataka kayo dyan, maaaring meron kayong kabal, ngunit hindi ganun kaaktibo. Kasi unang-una, ang isang kapangyarihan mga lods, ito, siwalat ko lang sa inyo, hindi lang ako magwiwika ng pangalan, So isang doktor ang nagpagamot dito, then nagugulat siya, meron siya mga antas at kakayahan, kaya niyang makabasa ng isip ng tao. So possible na kaya na dahil nga siya ay doktor, so maaaring dahil sa kanyang mga inaral ay nasa psycho niya ang isang tao. So yun yung unang tinignan ko because of science. Pero hindi ko pa nakikita yung kanyang background, pero may nakikita ako na kaunting kakaiba sa kanya. Nakikita ko sa mata niya na parang may isang kurot na kapangyarihan na nararamdaman ako sa kanya. So hindi ko lang yun matukoy. Then nakipagkwentuhan siya sa akin na yung kanyang mga kamag-anak sa probinsya, sabi daw ng kanyang mga tita, ng kanyang lolo, na yung tatay ng lolo niya ay isang kilalang manggagamot. So, ito yung senaryo. Doon sa mga kakayahan na yun, na sinasabi niya sa akin, may third eye din siya, doktor siya, may third eye din. Talagang tunay na may third eye at nakakakita. So, speaking of third eye, mamaya pag-uusapan natin yung tunay na may third eye para hindi kayo nalilito, para hindi kayo nalilinlang. So, ganito. Yung nakakwentuhan ko tong doktor na to, nakita ko yung mga possible na ito ay bertudes talaga. Then, minsan, bumubulong siya sa pasyente, baka hindi na kaya ng doktor po ang inyong sakit, try nyo po kayang pumunta sa albularyo. So, pabulong lang yun. Kasi ang mga doktor hindi po pwedeng mag-recommendation na dadalhin sa albularyo. Kasi maaari pong ikatanggal nila sa trabaho, mawala sila sa kanilang posisyon. So, ayun mga lods, yung mga ganung bagay na napaka-imposible dahil nga spiritual, ay nothing possible pagdating sa spiritual. Talagang
Ignis tayo na napapa-ignis. Parang na ano tayo naluto tayo dun sa kahapon sa ginamot natin na Ingleserong mangkukulam. So, ayun, mga lods, hindi imposible, pagdating sa iyo spiritual, walang imposible kapag may kakayahan ka. May mga bagay talaga na nagagawa ka na hindi mo inaakala o hindi mo sukat akalain na mangyayari yung mga ganong klase ng bagay. Kasi tayo, ang spiritual po, napakalalim talaga niya kung ipapaliwanag natin. So, ganon. Yun po yung ibig sabihin ng virtudes. So ano po ang mga mahihirap sa virtudes pagka kayo ay nagtataglay na virtudes? Ganito po yan mga lods, sa mga manggagamot, bilang matagal na isang kombatero ng gagamot, ngayon pa lang sa mga nakakapagpasampa na mga manggagamot na sumubok manggamot, sabihin na natin yung diretsahan sa mga bagong nanggagamot ngayon. Ang payo ko sa inyo, kapag ang isang virtudes ay pinasampahan mo, may kahirapan. May kahirapan pasampahin sa katawan nila. Unang-una, bakit? Kasi nga dahil sila may taglay na virtud sa kanilang katawan o nananalaytay, yung dugong pagiging manggagamot, mahihirapan po kayong mapasampa yung espiritu o tawagin para sumanib sa katawan nila. Bakit? Kasi unang-una, ang katawan niyan ay parang isang sagradong kapangyarihan, yung barrier o nakaharang. Kaya mahihirapan po tayong magpasampa sa mga virtudes. Pero may mga kaparaanan yan na maaano nyo rin, matutuklasan nyo rin. Basta sabi ko nga, pagdating po sa spiritual, aral lang tayo ng aral. Kasi ang spiritual, napakalawak po niyan mga lods. Kung kayo ay bago pa lang sa spiritual at kayo nagpapasampa, kung maka-encounter kayo ng virtudes, huwag nyo pong pilitin yung sarili ninyo. So may mga time po kasi sa mga okay, Nilbin, mapagpalang umaga rin sa'yo. Kay Andy Reyes, mapagpalang umaga. George Pantalion, mapagpalang umaga din sa'yo. So yun mga lods, nung ako ay Katan Ray Jaime, mapagpalang umaga. So nung ako po noon ay bata-bata pa, siguro mga high school pa, nagpapasampa ako, pero noon wala pa pong mga video. At takot po akong mag-video o takot po akong malantad. May mga katunayan din naman na talagang mga pumupunta sa akin noon ng mga yung Channel 5, Channel 4 noon, pumupunta sa amin yan. Gusto akong ilabas. So dahil nga po ako ay bata pa, ito yung unang-unang pagputok ng pangalan ko sa Binangonan Rizal. Kung may taga Binangonan dito, hindi ko matandaan yung taon pero 90s. Hindi ko matandaan yung taon kahit na isip-isipin ko. So dyan po sa eskwelahan ng Binangonan, meron pong isang issue na lumitaw dyan tungkol po sa spiritual. Yung mga taga Binangonan dyan, yung alam to, mag-comment po kayo dito. So, nag-aaral po ako ng spiritual commander, sariling sikap lang, wala po kasi akong mentor. O, mas okay pa nga po yan O Siasum, Bibas Christi. O mas okay po yan. Kasi sa pag-aaral mo, dun mo maiintindihan kung yung inaaral mo mali at tama. Kasi unang-una, ang gagabay sa'yo dyan, espiritu. Kaysa naman sa meron kang maestro, so, alam nyo na, yung siniwalat ni Lord Nick Banayo kagabi, di ba? Anong klaseng maestro yun? Di ba? Kung makakatsempo kayo ng ganun, kawawa kayo. So, mas okay pa mag-aral kayo ng sarili, walang problema dyan. Ako rin naman, nag-aral din naman ng sarili. Nang nag-aral lang ako nang nagkaroon ako ng maestra, nang umakyat na ako ng Banahaw So, ganun po yun. No? So, mga lods, tuloy natin doon sa sinasabi natin na magpapasampahan. Kung kayo ay nahihirapan, huwag nyo munang pilitin. Kasi unang-una, may mga technique dyan kung paano ninyo mapapasampa sa katawan ng isang virtudes, ang espiritong namiminsala. Dapat kaya ninyong alisin yung barrier sa katawan niyan. Yun number 1 technique dyan.
At dapat, mas mataasan mo yung nananalitay sa kanyang kapangyarihan. So, ganun lang po yun. Para kayong nakikipagsubukan din dyan. No? Ganun sa pasampahan. O baka naman kung minsan, dahil malakas na nga itong si Bertudes, malakas din yung huhulihin ninyo. So, huwag niyong pilitin. Darating din yung panahon. No? Yun nga po sinasabi ko sa inyo, no? Sa Binangonan Rizal. Yung unang-una, dahil po ako ay bata pa at takot pang matibi, takot din po ako magpasampa sa totoo lang. Noon po ay hindi ako pasampa ng pasampa, tawag ng tawag, lalo na po pag kulam-kulam. Nung ako po ay high school pa, takot pa ako manggamot ng kulam yan, pero baklasan. Pero pasampahan, hindi po ako nagpapasampa kapag ka mangkukulam o mambabarang. May takot pa po ako niyan noon na gumamot. Pagka mga ganyan. Siyempre, kahit na po ako ay nanggaling sa ninuno o Bertudes din naman na may tuturing dahil ang lolo't lola ko ay talagang may mga taglay siya. Kaya hindi nga po magkasundo yung dalawa na yun eh. Ganun po talaga kapag ka, nasa spiritual parehong mainitin ang ulo. So, yun, hindi sila magkasundo. Hindi ko naman akalain na maaambunan ako o mababahagian ako ng mga karunungang iyon. So ngayon, yung unang pagputok ng pangalan ko, yung talagang putok na putok, mismo dun sa Binangonan Rizal na yan, sa mga taga Binangonan dyan, mag-comment kayo kung alam nyo tong kwento na to. Meron po kasing isang manggagamot dun sa Binangonan Rizal. May mga nagpapakita dun sa eskwelahan, no, ng Binangonan, sa Binangonan High School. So may nagpapakita po doon ng mga duwende, kapre, ulong pugot, o pare na naggagala. So, hindi ako nakikialam. Kasi unang-una, bata pa ako noon eh. Talagang pag-aaral lang nasa isip ko. Hindi ko naman talaga nanggagamot ako. Mga mangilan-ngilan, nagtatapal-tapal, bubulong-bulong para mapalayas yung mga namiminsala. Pero hindi ako nagpapasampa. So, maaring may sampa na. Halimbawa, nasaniban, mga ganyan. Pero yung mga diablo o demonyo, takot pa po ako noon magpaano niyan, makialam. Isa sa mga sikat na mga manggagamot dyan sa amin noon na kung mga nabubuhay pa to, tuntua siguro yon dahil kasi yun mga yun. Nung ako po ay bata pa, madalas po akong sundan ng engkanto. Kaya sabi po sa akin, pagdating po ng alas 6 ng hapon, nagme-medyas na daw po dapat ako. Lagi po akong nagkakasakit. Kahit na nasa dugo natin yung ano. Kumbaga lagi akong nakakatuwaan. Hindi naman po nila ako pinipinsala. Lagi lang ako may lagnat. Lagi lang po akong nangangayayat. Yung ganun. Parang gustong gusto nila akong, kung hindi ko alam kung pagtripan o kuhain. Ganun. Hindi ko naman alam. Kasi ako po ay noon, 8 taon hanggang sa mag-14 anyos nandilubayan nila ako. Kasi nag-focus na ako sa spiritual niyan. So, ayun, yung mga sikat na manggagamot na yan, si Katobang, si Kaeming ng Angono. Si Katobang po, taga Tayuman Rizal. Yan, ang Tayuman po ay boundary ng Angono at Binangonan. So, ito namang si Mang Eming, yan po ay taga Angono. So, may mga iba pa doon, hindi ko na ganong kilala, sobrang tanda na. Hindi ko na ganong matandaan itong mga to. At wala na po yung mga manggagamot noon. Meron mga pangako dyan nag-o-opera, gamit lang po yung daliri ng kamay. Marami siyang na-operan pero hindi po lahat na-operahan niya. Parang doktor din, nagkakaroon din ng failure. So, yun, nung pumutok sa Binangonan yun, no, high school na ako, nakialam na ako niyan. So, ang dami pong mga sinasaniban ng diablon, mga demonyo. Kasi merong isang manggagamot doon na nagritual. So, yung pag-ritual niya doon, nabuksan po niya yung portal. Yung dimension na daanan ng mga maligno, pati po yata impyerno, nabuksan niya. Hindi ko alam kung ano nabuksan niya, bakit naglipana yung mga sinaniban doon. So, bilang isang marunong, pero hindi ko matatawag na magaling yung sarili ko kasi alam ko marunong lang talaga. Dahil nung mga time na yun, may alam ko na rin mag-ipit ng palito, ng balahibo ng manok, pero hindi po ako ganun kalakas. At kapag nagwawala na, tumatakbo talaga ako. Kung naghahanap ako ng kokoberan. Kasi hindi pa po ganap. Yun yung tinatawag na hindi ganap.
So, ayun mga lods, ano. So, ayun, may mga nababasa akong ano, no. May mga nababasa po ako dito na mga nagko-comment na mga gusto magpagamot. Huwag na po kayo dito mag-comment. Mag-PM na lang po kayo sa akin. Papansinin naman po natin yan. Kasi yan po yung number 1 nating number 1 nating na tinututukan yung panggagamot. So yun, tuloy ko lang mga lods. Yung mga sinaniba na yun is bilang manggagamot, siguro calling na po sa akin yun. Yun na yung pagtawag. Gumanap po ako. Naglakas loob ako. Pero sabi ko sa kanila, itali nila. Itali. Kasi wala pa po akong alam sa mga pamako. Wala pa akong alam nun. Pang sara. Wala pa akong alam. Ang alam ko lang magkombati, magpoder, pondo, debusyon. Yun lang ang alam ko sa sarili ko. At magpalayas. Pero hindi... May pasampahan ako pero hindi ko ginagamit. So yun, may literal na sinasaniban na talaga. Hindi ko naman tinawag. Ang dami. Siguro mga 50. Hindi ko po talaga kaya yon, pero pinilit ko lang yung sarili ko. Sabi ko, kung mamamatay ako sa araw na to, hindi patay. At least, first time kong sumabak sa ganitong kalakas. Nakaka-encounter din ako noon kahit nung bata pa ako, pero hindi naman ganong kalalakas. Diyos ko po, grabe po yun. May nananakal, nangangagat. So may pumunta po doon, kung kilala nyo si Ray Langit. Isang reporter na pumunta doon. Binidyo talaga pero hindi live forecast, no. Binidyo lang nila, video record, malalaki pa yung mga video noon, nakala mo may shooting. So mag-isa akong tumulong hanggang sa may dumating po na 2 manggagamot noon. Katulong ko na ng gagamot. Nagulat din sila kasi bata ako, naka-uniform pa eh. Naka-uniform pa ako. Nanggagamot talagang kombati yung ginawa ko na talaga. Nakakapagpalayas ako, merong ayaw lumayas. Hanggang sa napapagod na ako dahil ayaw talaga lumayas, talagang malakas. Dahil nga kulang pa yung aking experience at tatag ng loob, siguro ganun talaga. Sila na ang nagpapalayas doon. Talagang malalakas din yung mga manggagamot na yun. So, yun po ay mga dumagat. Yung mga nakasama ko, hindi ko naman kilala yung mga pangalan. So, ayun, after ng gamutan, mahigit 50 ang sinaniban ng demonyo. Kinausap ako ni Ray Langit ng DZRH yata ito. Kung gusto ko po ba daw ilabas yung video, ayaw po ng mga teacher. Ayaw kasi estudyante po ako eh. Baka mamaya hindi na ako makapag-aral. Kasi nung mga panahon po noon, kapag nakakagawa ka ng himala, dinudumog ka ng tao. Yung makapagpatayo ka nga lang ng itlog eh. Yung itlog pag napatayo mo o yung karayom katulad ng ginagawa kong pagpatatawas, pinapalutang ko sa tubig. Kapag yung mga ganong klase ng himala nagagawa mo noon, kukuyugin ka ng tao. So, hindi pa po kasi ganon ka ang tao noon eh. Ngayon may naghahati ang spiritual eh. May believer at non-believer. Pero noon, lamang po ang believer. Pagdating sa spiritual, mas tinatangkilik po ang mga albularyo noon kaysa po sa ngayon. Kasi bagong henerasyon na tayo. Ngayon nga po, mas marami pang hindi naniniwala. At inaapusta yung mga katulad natin na nasa spiritual. Pero okay lang yun, mga lods. Wala namang problema doon dahil pananaw po nila yun. So, respeto na lang natin. Kung wala man silang respeto sa atin, hayaan na lang natin. Basta sa mga nag-aaral sa spiritual, ipagpatuloy nyo lang yan. So, yun yung unang putok ng pangalan ko hanggang sa nagtuloy-tuloy na ako nun. Pero hindi po katulad ngayon na full-time. Siguro noon, part-time, pagka merong mga gagamutin, tawag, kapag libre yung oras ko. So, ganun. Ayun yun yung mga part na sinasabi ko sa inyo sa pagiging Bertudes, mapapakinabangan nyo sa inyong katawan yan. Kumbaga, i-upgrade na lang kayo. Doon naman sa mga tinatawag namin na mga nag-aaral sa libro, ito na mga lods. Kung may mga tinamaan sa sinabi ni Lods Nick Banayo, katotohanan lang naman yung sinasabi niya kagabi. No? Katotohanan lang mga lods. Na yun nga yung comment ko doon na nakabasa lang ng igusum, manggagamot na agad. Hindi po ganun. Kung kayo may mga libro na tangan, may mga tangang kayong libro dyan, huwag niyong pursigihin o madaliin yung inyong sarili. Kasi kayo po ang magiging biktima. Hindi po makakatulong yan. Bakit kayo ang magiging biktima? Kung hindi pa malakas ang mga poder at pondo ninyo at nag-try na kayong mga manggamot,
kapag kayo ay nadali niyan, biktima kayo. Damay pa mga pamilya ninyo. Sa inaakala po natin na ang panggagamot ay parang kung napapanood nyo po sa aming mga medyo may katagalan na sa spiritual, hindi naman po talaga mga matagal na kami. Kami nila Lods Nick Banayo, hindi po. Mas may mga matatagal pa talaga sa amin na matatatag na mga pangalan na. Yung iba, hindi mga hayag, hindi marunong mag-live, hindi marunong mag-cellphone, mga katandaan na hindi man kilala sa Facebook pero kilala sa buong Pilipinas kapag sinabi yung ganyang pangalan. So may mga ganyan po no. Yung iba, nagkakaroon ng na ilalabas sa TV, mga ganyan, sa radyo noon. So, yun yung mga mas nauna pa sa amin. Kami siguro mga produkto na lang ang matatawag na, sa akin, sa sarili ko, aaminin ko, produkto na lang ako ng mga manggagamot noon, ng mga may taglay. Kasi nga po, yung ninuno ko, no, yung lola at lola ko na lagi nag-aaway, hindi naman po talaga sila mga manggagamot yung lolo at lola ko. So, yung iba kasi, pagka nagkwento, kumbaga, pag sinabi mo kasing lolo't lola mo, manggagamot, ibig sabihin, magaling ka kasi ikaw ay bertudis talaga. So, hindi naman po ganun. Hindi naman namamana ang galing Ang namamana po dyan, yung kapangyarihang taglay ng mga ninuno at hindi po yan na isasalin lahat. Kumbaga, nababahagian lang tayo ng bahagya. Kaya sa akin, no, kapag ka sinabi nilang ang lolo ko, magaling ng manggagamot, siyempre, iyon po ay senaryo na naikikwento mong magaling ang iyong lolo dahil lolo mo yun. No? Lolo mo yun. Pero kung sa ibang mga tatanungin mo, wala pong magaling dito sa lupa. Kasi lahat naman tayo manggagamot, may napapagaling, merong hindi. Aminin man na natin o hindi, kahit naggaano na tayo katagal sa larangan ng spiritual, dun lang po tayo sa katotohanan. Meron tayong napapagaling, merong hindi. No, kaya nga po sa mga nagpapagamot diyan, kung halimbawa napagaling kita, na nanggaling ka na sa isang Nick Banayo, hindi ibig sabihin mas magaling ako kay Nick. O nanggaling sa akin, lumipat kay Nick, hindi ibig sabihin mas magaling si Nick sa akin. No, hindi po ganun. O kung kanino man nanggaling yan na napagaling ko, ng mga manggagamot na kilala din, hindi ko nababanggitin ng iba, na napagaling ko, hindi ibig sabihin mas magaling na ako sa kanila. Hindi po ganun. Iyan po yung tinatawag po natin na kung minsan, tsumitsempo lang din at naaayon din doon sa nararamdaman ng pasyente. Meron po kasi mga pasyente minsan na meron pong doubt sa kanilang sarili. Na kung minsan stress din sila, hindi mo masisisi sa tindi ng hirap na pinagdaanan nila dahil dyan sa kulam at barang na yan, sa mga sakit sa katawan nila. May mga pasyente po na talagang mapapagaling kaya ako nito. Yung mga ganung pag-iisip, dapat po kapag sa mga nagpapagamot sa amin, wag yung isipin kung mapapagaling ka namin. Ang isipin po ninyo na mapapagaling kayo ng Diyos. Kasi kami po, mga ginagamit lang kami ng amang kaitastasan. Wala naman kaming kapangyarihan magpagaling Sa katotohanan lang, wala kaming power na ganun. Kumbaga, kami ay daluyan lang ng kanyang kapangyarihan upang isalin sa amin yung gusto niyang mangyari dun sa mga pasyente. Kapag ayaw niyang pagalingin, hindi yang gagaling. May mga pasyente kasi, no, lagi kong sinasabi, hindi po lahat ng mga nakulam ay mga biktima. Ang iba po sa mga nakulam, may mga pagkakasala din at may mga kasalanan din sila kung bakit sila nakukulam. Yung iba ginantihan. Yung iba naman po, masasabi nating walang kasalanan, yung mga kinainggitan. So, nandun lang naman yun No? Ang isang tao, kapag nakaramdam tayo ng sakit sa katawan natin, lahat ng sinasabi natin sa isang manggagamot, puro kabutihan tungkol sa sarili natin. Meron pa nga pong nagsasabi sa akin kapag gagamutin ko, mabait naman po akong tao. Bakit po ginaganito nila ako? Pero malay ko ba sa background ng isang gagamutin natin, kung dun sa lugar mo, masungit ka, madamot ka, o hindi ka pala kaibigan, mapanirang puri ka, chismosa, no? At kapag ka nabira ka ng kulam, bigla kang babait pagdating dun sa senaryo ng kwento mo sa isang manggagamot. So, iyon po ay hindi ko pinanghihimasukan. Explanation po ito na hindi po lahat ng mga kinukulam ay walang kasalanan o sila ay biktima. Kadalasan, kaya po sila nakukulam dahil din po sa kanilang pag-uugali.
Morning, nanay ko gumaling sa inyo po. Maraming salamat po sa iyo. Sabi ni May Anyos Ananka. So, yun po, no, gaya na sinasabi natin. Minsan po, sa mga nagpapagamot, kaya kung bakit hindi rin kayo gumagaling minsan, hindi nyo maamin sa inyong sarili. Hindi nyo maamin sa inyong sarili na kayo ay nagkasala din sa iba. Tandaan po natin, J.R. Sanchez, mapagpalang umaga rin. Tandaan po natin mga lods, ano, kung kayo ay magpapagamot, kung kanino man na manggagamot, kay baguhan, kilala, tanyag, o sumusubok pa lang, huwag nyo pong mamasamain yung sasabihin ko sa inyo. Buong puso po kayo magtiwala sa gagamot sa inyo. Then, lalong-lalo na sa amang kay taas-taasan. At ang ikatlo na napaka-importante, hindi mo man bigkasin sa amin na ikaw ay nagsisisi sa iyong kasalanan. Bigkasin mo yan sa iyong sarili. Kapag naako mo, naamin mo sa iyong sarili, Bro Eileen, mapagpalang umaga. So kapag naako mo sa iyong sarili na ikaw ay nagkasala dun sa tao na yun, na gumagawa sa iyo ng kulam, aminin mo lang. Aminin mo lang. Tanggapin mo yung pagkakamali mo at pagkakasala mo. Gagaan yung kalooban mo. At mas malaking tulong yun para sa sarili mo, para matulungan kang magamot ng manggagamot. 100% gagaling ka nun. Pero kung nagmamatigas ka, nasasabihin mo, kapatid, pa-shoutout po ng mama ko, Perla Ranke, nagsusulat siya ngayon. So yun, shoutout po kay Mama Perla Roque na nagsusulat ngayon. So yun, aminin lang po natin mga lods na tayo ay may pagkakasala sa ating kapwa. Kasi ako, bata pa lang talaga ako sa ngayon, ako ay 44, pero yung experience ko po sa mga tao na ganyan, na mga ginagamot, ay napakarami na hindi na kayang bilangin. No? Hindi naman lahat kung lahat bibidyo natin, hindi naman po ganun. Kung minsan-minsan nagbibidyo ako, kaya nga po 'di ba, nakikita ninyo na nakikita po ninyo na bihirang-bihira na kami mag-live ng mga gamutan. So hindi naman po lahat kasi kailangan i-broadcast natin sa live. So hindi po ganun, no? Kilala na po tayo bilang isang manggagamot. Nung una talagang lagi po akong nagla-live para bilang makilala na isang manggagamot. Yun naman po talagang purpose nun, yung iba tatanggi pa. Hindi, kaya ako nagla-live para makita nila kung paano ako manggamot. Hindi po yun. Ang purpose din kasi ng isang manggagamot kung bakit yan nagla-live, para makilala. Ikalawa, hindi for the views, hindi yan. Walang ganun. Wala akong nakikitang ganun na layunin ng mga manggagamot for the views. Content, hindi rin po content. So iyan ay ginagawa nila para makilala sila at mas marami silang matulungan. Kaya ako, hindi ako galit sa mga manggagamot na nagla-live, lalo na yung mga bagong nanggagamot nagla-live. Natutuwa pa nga ako kasi dumadami kami. Ang pangit lang sa mga bagong manggagamot na nakakapagpasampa, no? Lumalampas po kasi kayo. No? Hindi ko kayo binibigyan ng boundary na irespeto nyo kaming mga nauna sa inyo. Hindi po, lumingon lang po kayo. No? Anuhin nyo lang, tanggapin nyo lang na tayo ay mga kapwa manggagamot. Hindi tayo magkakaaway, okay na yun. Lagyan nyo po ng kaunting respeto sa isa't isa bilang mga manggagamot. Ang ikaraniwan po kasi ngayon, nakapagpasampa lang ng 1, 2, 3. So, malakas na sila, maestro na sila, mas magaling ako kay ganyan, mas magaling ako kay ganito, at sa bibig pa nila nang gagaling. So, hindi po kasi maganda yon na nagpapagalingan tayo sa spiritual. No, sa katotohanan lang po. Kay Jaisel ko, shout out sa'yo. Mapagpalang umaga. So, yun mga lods, ang nagiging pangit sa spiritual ngayon, karaniwan po, pataasan ng ihi. Number 1 yan, pataasan ng ihi. Good morning din kay Bebe. So, doon nagkakaroon ng pag-aaway-away sa spiritual. At yung iba naman, na nasa spiritual, kapag natuto na sa panggagamot, natututo na rin manglamang sa kanilang kapwa. Isang bagay na katotohanan yan. No, sa inyo po, sa mga nag-spiritual, sana tong aral na to, maintindihan po ninyo at dalhin ninyo sa buhay ninyo. Kasi ang titulo pong dinadala ninyo,
manggagamot, hindi mangangawat o hindi manggagamit. Ngayon, kung nasa spiritual ka, nanggagamot kayo, titulo mo, manggagamot. Tapos, kagaya niyan, yung... Ayun, shoutout kay Laarne Castro Anabo. Shoutout sa inyo dyan. Mapagpalang umaga sa inyo dyan sa Espiritu Medica de Cavite. So, pupunta yata yung mga sukgang dito, Laarne Castro. Dumaan na ba sa inyo dyan sa Cavite? Tinataas ang sariling bangko, ika nga. So, may mga ganyan talaga, tinataas na nila yung sarili nila. At hindi naman maiiwasan po yung yabang. Yung yabang. Last Ace. Ngayon lang kita nakita, Last Ace. Shoutout sa'yo. Yung yabang sa sarili. No, hindi naman po mawawala yan eh. Kasi ito benepisyo ng pagiging manggagamot kung bakit tumataas ang ihi, kung bakit tumataas ang ere ng iba. No. Ako, sa totoo lang, hindi po ako nag-aangat ng sarili ko. Naging ganyan din po ako noon, naging mayabang din ako. Totoo, naging mayabang din ako. Ba't itatanggi ko? Maraming nakakakilala sa akin. Magmula Roel Bunsong, magmula sa Banaaw, sa pangalan kong Ninyong Gala, hanggang sa naging Roel Bunsong Kirubin, hanggang sa naging Commander Leon. Pero mas malaki ang ipinagbago ko ng ugali ko ngayong nasa Commander Leon na yung pangalan ko. Kasi unang-una, hindi na bagay na nasa ganun tayo. Kumbaga, lipas na tayo doon. Noon, aminin ko, yan, sila Arnie Castro, kasama ko sa mga GC yan. Naghahamon kami ng tigalpuan yan sa kapwa namin spiritual. Naghahamon kami ng away niyan. So, hindi kami nagpapatalo. Kasi yun yung, kumbaga, pabukang bulaklak namin nun eh. Pabukang bulaklak. Akala namin, kapag ka tinawag kang mandirigmang espiritual, lahat pwede mong digmain, kaibigan mo lang ang hindi. No? Kiitim ang karunungan mo, kiputi ang karunungan mo, wala kami pakialam. So, ganyan kami noon. Dumaan din po ako dyan, kaya nga pinapayuhan ko yung mga bago sa espiritual eh. Dadaan at dadaan kayo dyan dahil susubukin kayo ng inyong mga gabay. Susubukin kayo ng amang kay taas-taasan kung karapat dapat ba na ikaw ay tanganin mo yung kapangyarihang ipinagkaloob sa iyo bilang manggagamot. So, ngayon, kung kayo ay dumadaan sa kainitan ng inyong mga ugali sa ngayon, normal yan. Hindi ko sinasabing huwag nyong ituloy. Bahala kayo kung itutuloy nyo o hindi. Basta kapag tumingin kayo sa salamin at nakita nyo na ang sarili nyo na iba na ang ginagawa ninyo, hubarin nyo na yan. Pagkakamali yan. At hindi yan nararapat sa spiritual. At kayo ang makakakita sa sarili nyo yan. Kung nagiging mayabang na ba kayo, kung nagiging mapagmataas na kayo sa inyong kapwa na hindi naman dating ganun kayo. Nung nagsisimula kayo sa spiritual, kapag humingi kayo ng payo, no? Pag humingi kayo ng payo dun sa mga nakakatanda sa inyo sa spiritual, kapag mag-chat kayo ay may mga po, may opo, may pakisuyo. Pagdating po ng, lalo pagdating sa babae bro, kamo, sabi ni bro Ilim, babae? Anong babae? Ano sa spiritual? Mayabang sa spiritual? So, sa akin naman, wala akong nakikita ganyan kung babae o lalaki yung magaling sa spiritual. Marami pong advantage ang nasa spiritual, kaya maraming pumapasok sa spiritual. Shoutout kay Don Choi ng Katbalogan, Samar. Atokso, normal sa spiritual yung talagang maraming toksong lalapit sa'yo. Yun nga yung mga benefits na mamaya tutukuyin ko isa-isa yan. Mga benepisyo na kusang nangyayari dahil sa aura yan dahil sa idolize, ika nga. Number 1 dyan, idolize. So, eto mga lods, yung pagiging spiritual, kung nagiging mayabang na yung ating sarili, tignan ninyo yung timpla nyo. Tignan nyo yung timpla nyo kung nagiging mataas na kayo, nagiging mayabang na kayo, at nagiging sinungaling na kayo sa inyong sarili. Hindi po. Watching from Europe, 1:47 AM here. Ay, tulog ka na palang. Alauna na pala dyan. Baka ikaw may trabaho pa bukas. So, shoutout sa inyo dyan sa Europe. Mapagpalang
Madaling araw. Yes kuya, parte talaga, kawawa din talaga yung mga mataas ang wiwi. So, iyon sa akin sa mga nakikita nyo kung ganyan kayo o hindi. Hindi ko kayo inuhusgahan sa mga baguhan. Hindi ko tinitira ang mga baguhan. Normal sa inyo yan. Na tumaas ang wiwi ninyo, kagaya nga sinasabi nila Arnie, dahil natututo kayo ng mataas na karunungan. Normal yan. Pero ang hindi po normal, yung tataglay na natin yung kayabangan sa sarili natin. Yun po ang hindi normal. Kung lahat naman kayo, mga mabakumbaba nung mga nagsimula, nung natuto sa lihim na karunungan, medyo tumataas ng ere. Normal yun. Pero hindi natin ino-normalize. No? Hindi natin dapat kasanayan. Iba po yung normal sa ini-normalize. Kumbaga, tinaglay nyo na pag ni-normalize nyo na yan sa inyong sarili. Wag po kayo maging ganun. Kasi unang-una, pati mga pasyente, pag nayabangan sa inyo, hindi na kayo babalikan yan. Sa akin, kung nakikita ninyo, kung minsan, mabagsik ako magsalita pagdating sa live, pagka may mga nangaasar, nang pipikon sa akin, mga nambabas, normal lang din na makipag-angasan ako sa kanila kasi maangas yung kausap ko. Kayo din naman, ganyan din naman kayo eh. Pag kayo ba sinisigawan, hindi kayo sisigaw. Pagka minumura kayo, hindi nyo rin ba gagantihan ng gano'n? Siguro kung minsan makipagmurahan, hindi na siguro bagay. Lalo na kung nasa spiritual, hayaan nyo na lang sila. Kung minumura kayo, i-block nyo na lang. Gano'n na lang. Minsan, may mga nag-ahamon ng tigalpuan sa mga GC. Excuse. Sa mga GC, may nag-ahamon ng kombate spiritual, labanan daw sa dimension, astral projection. Kung bakit tinahayaan ko lang yung mga ganyan na nakikita ko. Nasa kasalukuyan po sila ng paglalayag ng kanilang isipan. Kapag kayo po ay nasa spiritual, malawak yung ating imahinasyon. Hindi po sabog ang tawag doon o hindi bangag. No? Ang tawag po dyan, malawak na pag-iisip, nag-e-explore yung iyong isipan at iyong energy. Nakakala mo ang lahat ng mga nasa isip mo ay totoo. Matatawag nating parang nag-hallucinate. Excuse. Parang nag-hallucinate o ba nalulunod na? O nalulunod na sa pag-spiritual kung nalulunod na. So may mga ganun, no? Nalulunod sila sa mga aral na yung iba nabibigla, matataas po yung matataas yung kanilang mga aral na inaaral. Kuminsan naapektuhan yung kanilang pag-iisip dahil ang pag-i-spiritual, mataas yung kapangyarihan niyan. So, kapag hindi pa angkop yung katawan natin, yung material na katawan natin, kagaya ng isipan at ng kalooban, material po yan. No, yung pakiramdam natin o emosyon, naaapektuhan yan nung ating mga inaaral. Nakakatamad daw patulan, sabi ni Arnie Castro. Rams Meremilla, ako din baguhan din pa. Wala pong problema dyan sa pagiging baguhan. Lahat tayo, kahit na sabihin yung mga virtudes yan, dumaan sa pagiging baguhan yan. Kung aral nan ay divino o encantadores, lahat po tayo dumaan sa pagiging bago dahil lahat tayo pinanganak na hubad. Wala tayong taglay. No? Maaring na yung taglay na yan na nananalaytay sa atin na pagiging virtudes, minana lang natin sa ating ninuno o naisalin, na ipasa sa atin yan. Yung iba, masasabi natin gifted, pero pag nung lumaki na sila, doon nila na isip na sila ay gifted pala at doon nila nagamit yung kanilang karunungan. O may taong gusto akong gawan ng masama. Mabuti naman ginagawa ko at wala naman akong ginagawang masama. Pero bakit may nagagalit o may taong gusto akong gawan ng masama? Sabi ni Palangs. Normal yan din, Lods. Sa amin nga, mga manggagamot, may mga nagagalit pa eh. May mga kapwa din na mga manggagamot na nagagalit din sa amin, di ba? Kumisang kapwa-kapwa na. Normal yan kasi, ito lang tatandaan ninyo, no? Nasa LNK to. Nasa LNK tsaka Biblia. Nang nilalang ng Diyos ang daigdig, nilalang niya to na balanse. Balanse ang lahat. May mga tao ng daigdig, ang panahon. Ang panahon nilalang niya ng merong gabi at merong umaga. So ibig sabihin may dilim at may liwanag.
Nanglalangin niya ang tao. Ewan ko kung paniniwalaan ninyo, kung nabasa nyo na to, sa aklat ni Adan. So, sinasabi doon sa LNK na hindi naman talaga si Eva ang kauna-unahang babaeng nilalang. So, hindi rin lalaki ang unang nilalang. Ang unang nilalang talaga na naniraan sa lupa, si Lilith. Isang babaeng makasalanan. Then, nilalang si Adan para merong kapareha si Lilith. So, hindi ko nililigaw ang inyong paniniwala, no? Ito ay base sa lihim na karunungan na mababasa natin sa LNK. Ang unang nilalang talaga na tinutukoy doon sa LNK, sa lihim na karunungan, si Lilith. Then, si Adan nilalang para maging kapareha ni Lilith. So, si Lilith, ito ay isang makapangyarihang babae. May kapangyarihan talaga siya. Hanggang sa ngayon, nabubuhay. Nabubuhay siya. Isa siyang immortal. Kasi may sumpa ito eh. Hindi ko na pahabain, shortcut na natin. So, dahil nga ayaw ang sabi ng Diyos sa Biblia, ang mga babae ay magpasakop sa lalaki, si Adan kasi walang kapangyarihan. Likas na tao lang. Yung ating ninuno. Si Lilith, may kapangyarihan. Ayaw niya magpasakop. Kasi nga, sabi ni Lilith, bakit ako magpapasakop? Ako nga may kapangyarihan, kaya akong lumikha ng mga bagay na himala. Ikaw hindi. So, yun, nagalit ang Diyos. Nilalang niya dahil nalulungkot si Adan nun, dahil parang baliwala lang kay Lilith na mag-asawa sila. Nagalit ang Diyos kay Lilith. Itinakwil siya sa halamanan ng Eden. Nung itinakwil siya sa halamanan ng Eden, doon na lumitaw yung inantok si Adan na hinugot si Eva sa kanyang tadyang. So yun po yung kwento na senaryo na Eva at Adan. So wala po tayong nakikita na kwento kay Lilith at kay Adan. So yung kwento na yon hindi po siya hindi siya legend, no? Hindi siya isang haka-haka. Ito po ay nasa aklat ng LNK na hindi nyo na makikita sa Biblia. Pero noon nasa Biblia yon, inihiwalay. Marami pong mga talata sa Biblia na inihiwalay ng mga pari na katulad kay aklat ni Enoch, ni Elias, yung mga paghihimala, yung mga gamutan, marami pong tinanggal dyan. Kaya may mga bagay na hindi po kayo naiintindihan sa Biblia dahil hindi na ninyo inabot o hindi ninyo nabasa. So kami, hindi na rin namin inabot. Hindi na rin namin po inabot yung na yan, yung aklat na yan na magkakasama. Ngayon, dahil nga po kami ay nasa spiritual, yung mga aklat na yan ay pinilit namin magkaroon ng kopya o sipi. Si Adan at si Eva nasa loob ng Eden. Opo, yun talaga. Yun yung katotohanan nun. Si Lilith ay pinalabas sa halamanan ng Eden. Tapos si Eva at Adan ay nasa loob ng halamanan ng Eden. Then, doon sila bumuo ng isang malaking pamilya na tayo na yun ngayon. No? Yun yung lahi natin ngayon kay Adan at kay Eva. So ngayon, ano ba ang nito? Related ba to dun sa tinatanong nung nagtatanong sa atin? Related po ito. 'Di ba si Eva hindi naman po perpektong mabuti? Eto, tanggapin natin yung katotohanan. Mas malaki po talaga ang pagkakasala ng isang babae dahil hindi naman po natukso si Adan. Ang natukso po si Eva. Kahit sa Biblia sinasabi diyan na ang natukso po talaga si Eva, siya ang napakain ng bunga ng kaalaman. Hindi po yan mga lods, wag yung sasanayin kahit sa bata, wag yung ikikwento na mansanas. Kasi kung pagkakasala ang kumain ng mansanas, dapat hindi tayo kumakain ng mansanas ngayon. Bunga ng kaalaman. Yun po ang kinain ni Eva at ibinigay niya, tinikman ni Adan. Sino naman yung ahas? No, sino naman yung ahas? Yung ahas, dahil nga po sinabi ko sa inyo, si Lilith may kakayahan. Naiinggit siya kasi pinalayas po siya sa halamanan ng Eden. Samantalang etong si Eva at Adan, na bagkos ay dati niyang asawa si Adan, so yung pagsiselos, yung inggit, yan, related dyan sa tanong mo, Lods, no, kanina, na bakit may mga taong nagagalit sa'yo, mabuti naman ang ginagawa mo. Si Adan nga, di ba, mabuti naman yung kanyang ginagawa. Wala naman siyang bakit nainggit sa kanya si Lilith? Kasi, bukod sa nag-iisa na lang siya sa labas ng halamanan ng Eden, yung pagtakwil sa kanya ng Diyos,
Dahil siya ay may kapangyarihan, nag-anyo siyang ahas. Si Lilith po kasi ay si Becca. Si Lilith ay si Becca. Yan po yung tukso sa halamanan ng Eden. So nag-anyo siyang ahas at kinausap niya tong si Eva na kainin yung bunga ng buhay. So ano po ba yung pagkakasala? Kung sinabi ko kanina, no? Kung sinabi ko kanina na ang mansanas ay hindi naman talaga totoong iyan ang kinain. Totoo po yun. Hindi po mansanas ang kinain nila para sila ay magkasala. Yung bunga ng kaalaman, nung kinain nila, nagkasala ba sila? Ako po tatanungin ninyo, sa aking pagkaunawa, hindi po nagkasala ang tao nung kinain nila ang bunga ng kaalaman. Ang pagkakasala po dyan, nilabag nila yung utos na huwag. Sino po ang nagutos na huwag? Ang amang kay tastaasan. Kasi ang amang kay tastaasan o amang lumalang, kapag sinabi niyang wag, kay maliit na bagay o malaki, kapag ginawa mo, sinabi niyang wag, pagkakasala po yun. Ang nilabag po nila yung bilin na huwag mong kakanin, sabi ng ama. Kaya kanin ninyo ang lahat ng mga bagay, lahat ng aking nilalang. Sabi nga niya pagharian niya, sabi ng ama, no, pagharian ninyo ang daigdig at pamunuan ninyo ang lahat ng meron dito. Kainin ninyo ang lahat ng mga pagkaing gumagapang sa lupa. Kainin ninyo ang lahat ng mga pagkaing lumilipad sa himpapawid. Kainin ninyo ang lahat ng mga lumalangoy sa tubig. Bukod lamang sa bunga ng kaalaman. Nihuwag ninyo itong, ano ba sinabi niya dito? Nihuwag ninyong tatangkain, ito ay kainin. So, ayun, ang bilin niya, huwag ninyong kakainin. So, nung kinain nila ito, hindi ibig sabihin, kapag kinain mo yung bunga ng kaalaman, nagkakasala ka. Kung halimbawa, nandito pa sa atin, no? Kasi ang bunga ng kaalaman, mga lods, hindi ho ako mahilig sa fairy tale. Hindi ho ako mahilig. Dahil nga po ako ay dumaan sa pagkabata. Siyempre, may mga taong nanonood ng mga hiwa-hiwaga na mga ganyan at nasa spiritual din ako. Medyo interesado ako kasi related ako dun. Alam mo po ba ninyo yung palabas noon na mulawin? So yung punong mulawin, meron siyang bunga ng mulawin na kapag kinain mo yun, nagiging malakas yung kapangyarihan mo. Maituturing natin na ganun. Pero hindi ko tinutukoy na yun bunga ng mulawin yun, yung punong mulawin. Hindi po yun. So maikukumpara natin na ganun. Ang sabi sa Biblia, nung tinuklas ko, kung ano ang itsura nitong bunga ng buhay, maging sa LNK at KND, kasi interesado ako, ano ba itsura ng bunga ng buhay na to? Bakit napakahiwaga yata? Ito po ay isang prutas na ang kulay po niya ay kulay ginto, na maaakit ka. So, talagang ginawa ng Diyos na espesyal yung itsura ng prutas na to para maakit ang tao. Bakit niya gustong maakit ang tao? Para malaman niya, no? Sa akin sa pagkakaintindi ko, para malaman niya kung ikaw ay susunod sa kanyang mga utos. So, iyon, kinain pa rin ng tao. Ngayon, nung kinain ng tao ito, hindi naman po porkit ito ay bunga ng kaalaman, ito ay magkakasala kapag kinain mo. Hindi po. Magiging matalino ka nga eh. Totoo yung sinabi ni Becca o nung ahas, na kapag kinain mo itong bunga na to, magiging matalino ka. So, totoo naman po. Pero, ang mali doon, yung tukso, na sinabi niya na kapag kinain mo itong bunga na to, magiging kapantay mo ang Diyos. So, nahuli nyo na kung sino si Becca. Diba? Sino ba ang nasa kalangitan na gustong maging kapantay ang Diyos? Kaya nga sabi ko po sa inyo, si Becca ay immortal. Si Lilith ay immortal. So, hanggang sa ngayon ay nabubuhay pa rin. At sa ibang mga nag-aaral ng spiritual, may mga kurso na ganyan, napatunayan nila na buhay pa rin si Lilith. At si Lilith ay isang napakagandang babae na kayang magpalit-palit ng anyo at ang mga nagiging asawa nito ay hari. May nagsasabi pa nga na si Elizabeth the First, First Elizabeth, si Lilith,
May nababasa po ako na ganun, pero wala pang katunayan. Wala pang nakapagpatunay na siya yun. May mga nagsasabi rin na kung sa panahon ngayon, mga mayayaman na tao yung kanyang napapangasawa, kaya niya maging bata eh. Kaya niya maging maganda na naayon sa kanyang kagustuhan. Halimbawa, ang kanyang asawa ay namatay na, tatanda siya, tatanda rin ang kanyang itsura. Sumasabay yung kanyang pagtanda sa kanyang asawa. Halimbawa, ang asawa niya, nag-asawa siya ng 20, itsura niya 20. Yung asawa niya na umabot ng 80 rin anyos din ang itsura niya, matanda din siya. Pag namatay po yun, biglang mawawala ang kaanyuan ni Lilith na matanda, magiging bata ulit at mag-aasawa ng panibago. Kaya po tinawag siya na immortal. So, yun, sinabi ko na sa inyo, no? Ang sabi niya, doon kay Eva, na kapag kinain mo ang bungang ito, magiging matalino ka at magiging kapantay mo ang Diyos. So, kung nahuli nyo na kung sino si Becca, sino ba ang pinalaya sa kalangitan na gustong maging kapantay ng Ama? So, ngayon, ano po ang relate nito doon sa tanong nung nagtanong kanina? Bakit marami daw nagagalit sa kanya, marami naiinis? Kasi nga po, nang nilalang ng Diyos ang tao hindi pantay, may mabuti at masama. So, hindi naman talaga tunay na tao si Lilith eh, immortal. Si Eva ang tao, kaya lang, di ba naging makasalanan siya? So, nilabag niya yung aral at pati si Adan na damay, pinakain niya. Ngayon, sa senaryo na sinasabi natin, huwag kayong magulat kung bakit may mga taong naiinis sa inyo, nagagalit sa inyo, inaano kayo, kumbaga inaalipusta, ayaw na umangat kayo. Normal po yung sa daigdig natin dahil nilalang ng Diyos ang tao pantay. May makasalanan at may mabuti. Kasama din po ang liwanag at ang kadiliman. So, iyon yung isang bagay. May mga nagsasabi nga sa akin pag ginagamot ko, bakit po may mga mangkukulam pa? Tandaan natin ulitin ko lang, ano ba ang nauna? Mangkukulam ba o manggagamot? Sige nga po, sagutin nyo dyan kung mangkukulam o manggagamot. Ang nauna po sa daigdig. Sa lahat kung hindi kasama ang Diyos. Ang nauna sa lahat, manggagamot, manglilikha. Yan ang Diyos. Yan ang nauna sa lahat. Pero dito sa daigdig, ang nauna po talaga, kung ating pag-aaralan, nauna po dito mangkukulam kaysa sa manggagamot. Sige lang, aralin nyo lang para maintindihan nyo kung bakit mas nauna ang mangkukulam sa manggagamot. No? Kasi nagpagala-gala dito si Lilith. Sa daigdig kung saan napunta at siya nagtuturo niyan kung paano magkulam. Para ang tao ay maging makasalanan at maagaw sa paglilingkod sa Diyos. So, kailan ba lumaganap ang manggagamot? Ng panahon na po ng Kristo. Pero may mga nauna pa rin naman manggagamot sa Kristo, pero hindi ganun kagaling. Na mga tinatawag natin na mga sinaunang mga babaylan, na mga manggagamot na mga hari. May mga nagsasabi, mga sisardote daw, mga manggagamot. Hindi naman po eh. Ang mga sisardote bumabase sa mga mahikano, yung mga nagmamagic. No, kaya nga pinagbawal sa Biblia na wag daw tayo maniniwala sa magic o sa mahika dahil nililin lang at nagkakasala tayo. Sila daw ay mga mandaraya at mga sinungaling. So sa aking pagkakaintindi, ang nauna talaga, no, kung aaralin ninyo, mangko po talaga ang nauna, yung mga mangkukulam. Kasi po, yan ay mga tinuruan ni Lilith na manakit ng kapwa sa pamamagitan ng itim na mahika. Ngayon, may mga babaylan noon na mga marurunong talaga na gumagamot sa mga hari pag nagkakasakit, pero hindi ganun kagaling. Kasi ito yung mga herbs, medicines. No, bihira yung gumagawa pa ng himala. Nang bumaba ang Kristo, nung tinaglay na yung katawang tao, naging, di ba, sinabi nga po, siya ang Kristong manggagamot. So, lumaganap sa buong daigdig ng yung kanyang panggagamot, yung kanyang mga himala, then tinuruan niya yung mga apostol. At yung mga apostol na to, itinuro, nagpasa-pasa nang nawala na ang Kristo, yung mga karunungan yan. Kung tatanungin nyo po ba na ang mga apostoles po ba ay naging albularyo? Opo, naging albularyo. Naging manggagamot sila. Tignan ninyo sa Biblia. Suriin ninyong mabuti, makikita nyo mga naging manggagamot sila. Iyon po yung tinaglay nila na ipinamana ng ating Panginoong Jesucristo.
Almusal tayo mga lods, gatas. Hindi po kasi ako nag-aalmusal. Ano lang ako, gatas lang talaga. Kasama po yun sa aking fasting. Pag umaga, hindi talaga ako kumakain. Maaari, dasal ganyan. So, iyon. Mas nauna po yung mga yan. Kaya wag na kayong magtataka kapag kayo ay yung mga nabira. Bakit may mga mangkukulam pa? Bakit may mga mamatay tao? Bakit may mga masasama? Hindi po natin pwedeng questionin na bakit. Kasi pag question natin na bakit, ang kine-question natin yung Diyos. Bakit niya pinahintulutan na magkaroon ng mga ganyan tao? Yun po, nagkakasala lang kayo. Kaya ngayon, dahil sa naiintindihan ninyo, hindi na kayo magtatanong kung bakit at hindi na kayo magkakasala. Kasi hindi po pagtataka hindi po pagkakataka yun. Alalahanin na lang natin na lahat ng bagay na nandito sa mundo, sa daigdig, ang Diyos ang naglalang. Kaya kung may masama man o mabuti, gawa niya yan. Kaya hindi po tayo pwedeng kumestyon na bakit may masama pa, bakit may ganyan. Pero yung mga ganong klase, dapat alam na natin kung bakit. Dahil iyan po ay kaganapan. So yun, kung itatanong ninyo, bakit nga ba? Bakit nga ba nilalang ng Diyos ang masama? Ito po yung kasagutan, nasa LNK pa rin. Nang itinakwil ng Diyos, medyo malalim lang to, no? Anuin lang natin yung isipan natin. Palawakin lang po natin. Nang nilalang po ng Diyos ang daigdig, nagkaroon po ng unang-unang digmaan sa kalangitan laban sa pamumuno ni Lucifer, na ang pangalan po muna niya noon ay Morning Star. So, tala sa umaga. Siya ay tala sa umaga. Yun yung pangalan niya noon. May Latin na pangalan yan. Hindi po Lucifer ang Latin na pangalan ni Lucifer, ano? May malalim pa dun. Ang pangalan po ni Lucifer sa kalangitan noon, Samael. Siya si Samael. Yan ang pangalan niya. Ito po ay holy name. Holy name ni Lucifer nung nasa kalangitan. Hindi pa siya napapalayas. Siya si Samael. Ngayon, nung napalayas siya, nung natuwa sa kanya ang berheng kalangitan, iba po yung berheng kalupaan sa berheng kalangitan. Baka sabihin nyo, nababaliw ako. Malalalim po yan kasi mahirap ipaliwanag o explain sa inyo. Ganun kalalim kasi ang spiritual. Ang kadalasan po kasi sa inyo dito, bago pa lang sa sa spiritual. Kaya mahirap po ipaliwanag. So sa LNK, sa lihim ng karunungan, yung mga tinanggal sa Biblia, yun po yung tinutukoy namin ngayon na nasa spiritual. Yung berheng kalangitan, iba po yun, at berheng kalupaan. Ang berheng kalangitan hindi nanganganak, ang berheng kalupaan nanganak. At iyan po si Berheng Maria, yung berheng kalupaan, yung poster parents ni Jesucristo dito sa lupa. So yung berheng kalangitan, nang natuwa po yan kay Samael, tinawag siyang the Morning Star. Tala sa umaga. Then lumaki yung ulo. Kasi ang dami pong basbasan binigay dyan Nalampasan po niya si San Miguel. Si San Miguel, tatlong klase lang antas niyan. Potestates, Cherubim, tsaka Arkangeles. Yan yung tatlong kapangyarihan ni San Miguel Arcangel. Potestates, Cherubim, at Arkangeles. Samantalang po si Lucifer, ang dami pong kapangyarihan niyan, sa totoo lang. Ang dami po. Kasi binasbasan niya ng 24 asyano. Yung tinatawag na 24 ministro na mababasa naman po natin sa pahayag. Yung mga binabanggit ko, nasa Biblia po yan, no? Yung sa pahayag na yun, yung 24 matatanda na unang ministro ng kalangitan. Mga advisor po yan. Hindi ng Diyos, advisor ng mga anghel. So, iyan po ay gumagawa. Ang 24 asyano po ay tagapagbantay ng 24 oras. Sana po maintindihan nyo kung bakit may 24 oras tayo dito sa lupa. Dahil may 24 asyano. So yan po yung tagapagbantay ng 24 oras sa atin. Kung bawat isang oras may nakatoka para magtala kung ang iyong nagawa sa isang oras na to ay mabuti o masama. So nakatala yan. Kaya po lahat po ng tao na bubuhay may talaan. Nakakapagtaka man sa dami ng tao paano nila na itatala. Sila na nakakaalam doon. Ganun sila kakapangyarihan. So, ayun. Ngayon, binasbasan niya ng 24 asyano. Binasbasan ng Diyos. Binasbasan ng Maria ng Kalangitan. Yun Maria ng Kalangitan, ito po si Bulaklak. Kaya po siya tinawag na si Bulaklak. Dahil siya po ang natatanging nag-iisang babae lang sa langit. Itong si Bulaklak.
Malalim na po kasi yung kung i-explain ko sa inyo. Basta tawagin na lang po natin siyang si Bulaklak o si Gumamela Celis. So, eto po, no. Nang iyan po ay nabasbasan, marami pang nagbasbas dyan. So, hindi lamang po yun na ang basbas na meron sa kanya. Kaya talagang napakalakas talaga ni Samael. Ngayon, nung lumakas siya, lumaki yung ulo. Kasi malakas na siya eh. Kinausap niya yung mga anghel. Sabi niya, bakit sunod tayo ng sunod sa Ama? Kaya din naman nating lumikha ng sarili nating langit o sarili nating kaharian. Yung ibang mga anghel na ano niya, nagoyo niya, yung mga fallen angel dito, yung mga elemento ngayon dito sa lupa, nagoyo niya yon, sumama sa kanya. Nag-alsa sila laban sa Ama. Dinigma nila yung kalangitan. So, ayun, nagkaroon ng unang digmaan. Marami din mga anghel ang nawala noon at mga nangamatay din. Dahil sa digmaan ng, yun po yung unang digmaang spiritual, yung kalangitan. Magkakaroon pa naman ng pangalawang digmaang spiritual, pero pag after coming, yung tinatawag na pagkatapos ng pagbaba ng Kristo. Pero matagal-tagal pa naman yun at walang nakakaalam nun kung kailan. Sinasabi nila, malapit na. Marami nagsasabi ganyan, malapit na. Yung iba nga, may nagsasabi, may date pa eh. 2011 daw, ganyan. Pero, hindi naman sila Diyos para bigyan nila ng takda yung paghuhukom. Sabi nga sa Biblia eh, ang pagdating ng Kristo ay tulad ng isang magnanakaw. Hindi ninyo nalalaman. So, ganun po, walang nakakaalam sa atin. Pero, importante, dapat nakapaghanda tayo. No, kung tayo ba ay ligtas kapag second coming. So, iyon po, no. Yung sinasabi po natin na yun, nung natokso itong si Samael, gusto niyang agawin yung kaharian ng Diyos, pero hindi niya kakayanin talaga. Isang pitik lang, isang kumpas lang. Nung sinabi niyang, ikaw Samael, tinatakwil kita sa aking kaharian. Kailanman ay hindi mo na masusumpungan ang kalangitan. Kaya nga po si Lucifer wala ng kakayanan at wala ng karapatan. Tinanggalan ng karapatan ng Diyos yan na makabalik pa sa langit. Kahit po siya ay magsisi. Kahit siya ay magsisi, hindi na siya makakabalik. Dahil yung sumpa na kailanman ay hindi mo na masusumpungan ang kalangitan. So, magpakailan-kailanman yun. Pag sinabi ng Diyos na kailanman, ibig sabihin niya, walang hanggan yan. So, ayun, nung tinakwil niya yan, napunta yan sa kadiliman. Nung napunta siya sa kadiliman, nakakita siya ng isang, may tinatawag kasi doon na ano eh, may tinatawag sa aklat na salamin. Nakita niya yung kanyang sarili, naawa siya sa kanyang sarili. Doon niya nakuha yung kapangyarihan ng galit. Kung nagrebelde siya sa kalangitan yung inggit, di ba yung inggit, makapangyarihan na yung inggit. Lumaban siya sa Ama dahil sa kapangyarihan ng inggit, lumaban siya sa Ama. Nung nakita niya yung kanyang sarili dun sa salamin, parang isang kristal yata yung sinasabi dito sa LNK. Nung nakita niya yung kanyang sarili, naawa siya, naawa tong si Samael sa kanyang sarili. Na doon nabuo yung galit. Yung galit na yun yung naging kapangyarihang malakas kay Lucifer. Then nung tinakwil siya, sinabi sa kanya, ang pangalan mo ay Lucifer. Yun yung naging pangalan niya. Dahil siya daw ay Swail na anak. So, ayun, nagkaroon ulit ng digmaan. Pero parang continuous lang yun. Lahat ng mga anghel na lumalabas sa kalangitan, pinapatay o sinasaktan ng mga pinalayas na anghel. Itong mga anghel na pinalayas na to, pagala-gala sila sa kalawakan. Kasi wala pa nga pong daigdig. Hindi pa lumalalang ang Diyos ng daigdig nung nagkadigmaan. Nagtatago lang sila sa kadiliman. Yun po yung sinasabi sa LNK, ano? Nagpapagala-gala itong mga espiritong masasama doon sa kadiliman. Then, nung nilalang niya ng Diyos ang, hindi pa pala, nang lumaban sila, gusto niyang agawin pa rin yung kalangitan. Doon na niya inutusan ang Arkangeles na si San Miguel ay isasakripisyo ang kanyang buhay. So pumayag si San Miguel, yun, nawasak, nahati sa 7 bahagi. Yan po yung 7 itlog, nahati siya sa 7 itlog. Kaya po nagkaroon ng 7 Arkangeles. At yung 7 Arkangeles naman, nilalang niya para digmain si Lucifer. Kasi napakalakas talaga ni Lucifer, hindi kaya ni San Miguel. Noon yun noon. Hindi kaya ni San Miguel.
Kaya hinati siya sa 7 bahagi. Yan po yung tinatawag na 7 arkangeles na nagbabantay naman sa 7 araw. Kaya po meron tinatawag na 24/7. 24 Asyano para sa 24 oras at 7 days a week para sa mga arkangeles. So bawat araw yan may nakatoka kung sino. So yun, malalim-lalim na tong sinasabi natin bahagi na to sa inyo ng pag-spiritual. Then yun, nung nilalang niya tong 7 arkangeles, dinigma si Lucifer. Doon na nagapi si Lucifer. Hinati sa 3 bahagi ng Diyos si Lucifer. Sa 3 bahagi yan. Tapos sinunog. Sinunog yan. Ito nakakatakot. Ito mga nakakatakot, Lods. Itong pagsunog na to. Kung saan ba galing ang tao. Tanggapin nyo man yun, hindi. Yun yung totoo. Pero huwag kayo mag-alala, nilinis naman tayo ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga siya kaya nga siya inalay niya yung kanyang buhay para sa atin. So, ang may pangunawa, umunawa. Ang may pakinig, makinig. Malalim itong ibibigay kong kasaysayan sa inyo. Baka isipin nyo ako ay Antikristo. Pero dahil isisiwalat ko sa inyo kung saan nanggaling ang tao para maintindihan nyo kung bakit tayo naging makasalanan. Nung hinati ito sa 3 bahagi, sinunog po ito. Sinunog ng Diyos. Then etong si isang bahagi binuhay niya. Pinangalanan niyang Rapokael, Beka at Luzbiel. So 3 bahagi. Isa lang yan si Lucifer yan. Rapokael, Beka at Luzbiel. So nasan tong mga to? Di ba si Beka, sinabi ko sa inyo, si Lilith, pinadala sa daigdig. Habian niya, pagarian mo ang daigdig at tuksuin mo ang mga tao. Yun yung billing kay Lilith Sumusunod lang si Lilith, kaya huwag kayong mag-alala kung bakit may mga taong masama na tumutukso sa atin. Kagustuhan ng Diyos yun. No, etong Rapokael at Luzbiel, so hindi ko nasasabihin sa inyo kung nasaan silang bahagi itinapon ng Panginoon. Basta iyan ay nasa kalawakan lang, nagbabantay lang dyan. Ang pinakamasama sa kanila si Beka at sama-sama ng ginagawa nito. Kasi sabi ng Diyos, punta ka sa digdig, pagharian mo ang daigdig. Dahil masama siya, masama ang maghahari sa daigdig. Yun po yung katotohanan. Kaya nga hindi, sino sa inyo malinis? Wala, di ba? Ni isa, kahit pare. Kahit ako, hindi rin ako malinis. Etong nakakatakot. After po utusan ni Beka, na pagharian mo ang daigdig at tuksuin mo ang tao. Mamaya natin tutuloy yun Nauna siya sa daigdig. Nauna siya, nandun siya sa halamanan ng Eden, naghihintay lang siya. Pagdating niya dun sa daigdig, nandun siya sa halamanan ng Eden, itong si Lilith. Anyo pa niyang Lilith, magandang babae itong si Lilith, itong si Beka. Yung natitirang abo na pinagsunugan ni Beka, Rapokael at Luzbiel, yung natirang abo, sabi ng Ama, sa alabo ka nang galing, sa alabo ka bumabalik. So, saan ang galing abo ng tao? Doon sa abo ni Lucifer. Hinulma niya itong katawan. No? Hinulma niya itong katawan at nilagyan niya ng kaluluwa na nanggaling sa kanyang hininga. Hiningahan niya yung lupa, yung abo na naging lupa, na naging katawan ng tao, hiningahan niya yon, yung alabok na yon upang maging kaluluwa na may buhay. At ito yung tao. So, di ba, ang sakit. Galing pala tong katawan na to kay Lucifer. Ano yung kapatunayan na itong katawan na to ay namana natin sa abo ni Lucifer? Sabi ng Diyos, sa alabok ka nang galing, sa alabok ka babalik. Kaya po ang tao, kapag namatay, hindi natin pwede dalhin ng katawan sa kalangitan dahil ito ay makasalanan na minana natin. Pero sa ngayon, hindi na. Holy na to holy na. Kung titignan natin sa Biblia, nung unang panahon yun, itong bahagi ng balat natin, ng mga katawan natin, ay kung nanggaling to sa abo ni Lucifer, nilinis na yan ng Panginoong Jesucristo, kaya niya ay binuwis yung kanyang sarili. Dahil tayo ay makasalanan. Itong katawan na to, makasalanan to noon. Dahil nga nilinis na niya, holy na siya. Bakit natin nasasabi na balal na itong katawan na to? Sinabi nga sa Biblia, di ba? Nasaan ang templo ng Diyos? Ang kasagutan doon, ang templo ng Diyos ay kayo. At ako'y mananahan sa inyo na kasama ninyo. So, ibig sabihin ng Diyos, nananahan na sa katawan natin, banal na ito. So, yung ganun po,
Ganun po kalalim yung lihim na karunungan. No, mga Lods, kino-combine yung Biblia sa LNK. Then kung naabot mo na yung LNK, lilipat ka sa mataas, KND, karunungan ng Diyos. Then pupunta ka sa KOG, yung Key of God. So yun yung ikatlong antas ng lihim na kapangyarihan, yung KOG. Andyan na po yung parang Moises ka na. So ayun, ganun. No, kaya sa mga sinasabi natin sa mga bagong nag-aaral, marami pa yung daang tatahakin ninyo para makuha nyo lahat ng kaalaman tungkol sa pag-spiritual. Ubarin natin yung pagiging mapagmalaki at kayabangan. In-explain ko na sa inyo, sino ba ang mapagmalaki? 'Di ba si Lucifer? So sino ang ina-idolize nyo? Kung kayo ay manggagamot at mapagmalaki kayo at mapanglamang, naiinggit kayo sa inyong kapwa manggagamot din, sinong ina-idolize nyo? Yung itinakwil. So, hindi nararapat dahil ikaw nga ay manggagamot. So, iyon, bakit may mga mabuti at masama? So, ngayon, kung tuloy na natin yung kay Becca, ang bili ng Diyos, pumunta ka sa daigdig at pagharian mo ito. Pagharian mo, anya, ang daigdig. Hindi lang ang tao, buong daigdig paghaharian niya. Nangyayari ngayon, nagaganap. Sino ba ang makapangyarihan dito sa daigdig? Di ba mga Illuminati? Lahat sila mayayaman. Kasi nasa kanila ang bilin, nasa kanila ang utos na pagharian mo ang daigdig. So ngayon, nung inutusan itong si Becca, nag-anyong Lilith, na napakaganda, tsaka lumalang ang Diyos ng tao. Ang trabaho po talaga ni Becca, o ni Lilith, o ni Satanas, linlangin at tuksoy ng tao. Utos ng Diyos yun eh. Bakit? Bakit siya sumusunod? Kasi kapag hindi siya sumunod, alam na niya yung sasapitin niya. Napaghiwa-hiwalay nga sila at sinunog eh. Binigyan siya ng chance na mabuhay ulit eh, pero may misyon. Nalinlangin mo ang tao. Bakit naman, kung tatanong ninyo, bakit naman ginagawa ng Diyos na ano? Kailangan linlangin pa ang tao. Diba? Nilalang nga niya tayo. Special tayo nilalang, tapos kailangan tayong linlangin. Ayaw na po niya kasing maulit yung nangyari dun sa kalangitan. Diba nga po, nung nilalang niya lahat, may nagrebelde. Dito sa lupa, kaya po niya nilalang ang manunukso sa tao para malaman, sabi niya, sagot niya, no, sa LNK. Nagtanong itong si Lilith, bakit po kailangan tuksoin ko ang tao na magkasala? Sumagot ang Diyos doon sa LNK. Ang sabi ng Diyos, upang malaman ko ang tunay na akin. So, yan lang, kasimple magsalita ang Diyos, pero malalim. No? Upang malaman ko ang tunay na akin. Yun yung sagot ng Diyos. Kaya po, may mga manunukso dito sa lupa para malalaman ng Diyos kung sino yung magpapatukso. Yun yung mga ihiwalay niya. Yung mga mananatili sa pagsunod, yun yung mananatiling yung mananatili sa kanya at yun yung susunduin ng ating Panginoong Kristo sa second coming. So yun po yung mga Lods, no? Ganong alalim mga spiritual. Kaya sabi ko nga po sa inyo, maghinay-hinay kayo sa mga bago dahil marami pa kayo talagang dapat na aralin tungkol sa paglalang pa lang sa katawan natin, kung sino tayo, ano taglay natin. Kaya ako, ngayon pa lang ako nagsasabi, no? Prangkahan, real talk. Napakakapal ng mga mukha ninyo kung sasabihin ninyo kayo ay purong putian. Ang kapal, sobrang kapal. Hindi ko maarok yung kakapalan ng mga mukha ninyo kung sasabihin niyo kayong purong putian. Walang ganun. Itong ang katawan na to, hiram natin sa alabok ni Lucifer eh. Tapos purong putian pa kayo. Sino ba taong hindi nagkakasala? Kaya huwag niyong taglayan yung mga klase ng kayabangan na namumutawi sa inyong bibig dahil walang kaganapan dyan. Walang kaligtasan dyan. Kung iaangat ninyo yung inyong sarili, hindi kayo aangat. Sapagkat nasusulat sa talata ng Biblia, na ang mga nagpapakumbaba ay aking itinataas at yung mga nagpapakataas ay aking ibababa. So yun yung paghatol ng Diyos. Hindi yun hatol ng bibig ko. Kung ano man nakasaad sa Biblia, yun lang din po ang sinasabi ko. Kaya sa atin po, sa mga nasa spiritual, huwag tayong humatol sa ating bibig upang hindi rin tayo hatulan. Kung sasabihin po natin na tayo ay purong putian, kahit na hindi ka nga gumagamit ng tigal po, hindi ka gumagamit ng kulam eh. Puro panggagamot ka lang eh. Hindi ka namiminsala ng kapwa eh. Ang tanong, hindi ka po ba nagagalit at hindi ka nagkakasala? Kaya,
Wala pong ganun. Balanse tayo. Merong itim, merong puti sa katawan natin. Na nananahan sa katawan natin ang kabutihan at ang kasamaan. Pero tayo na lang pipili kung saan ba tayo talaga dapat. Kaya nga may tinatawag na pagbabalanse. Dapat kung nakagawa ka ng pagkakasala, mas higitan mong gumawa ng mabuti. Kasi lahat po yan nakasulat. Nakatalayan. Kung meron tayong dalawang aklat na tinatawag po dun sa LNK. Bawat isang nila lang merong tinatawag na aklat. At merong isang kandila dun sa aklat na yon na nakatayo sa gitna. Dun sa gitna nakatayo na yon, yun yung buhay ng tao. Yung kandila. At habang nauubos yan, ibig sabihin tumatanda. No? So doon sa sinasabi nating kandila, yun yung buhay ng tao. At dito sa kaliwa at kanan, doon nakatala yung nagawa mong mabuti at masama. Habang nauubos yun, paramihan yan ng iyong gawa. Kung mas mabigat, mas matimbang yung iyong pagkakasala, doon kahatulan ng Diyos. Kagaya ng tanong ng isang taga-Pariseo sa ating Panginoong Jesucristo, Panginoon, paano po ba kami hahatulan? Sumagot ang Panginoong Jesucristo, subalit bagamat nung ikaw ay nabubuhay sa lupa, ikaw ay naging makasalanan, kapag ikaw ay namatay, susundan ka ng iyong mga gawa. Subalit bagamat naman na ikaw ay nangabuhay sa lupa, na gumawa ka ng kabutihan, kapag ikaw ay nawala o namatay, susundan ka ng iyong mga gawa. Kaya akala nyo po, kapag ka namatay ang tao, wala na. Hindi. Susundan tayo hanggang kamatayan. Kung mabuti o masama ang ating ginawa, doon tayo hahatulan. Yun po yung katotohanan at kaliwanagan. Kaya hindi porket manggagamot ka, safe ka na. Hindi porket antingero ka, safe ka na. Hindi porket pari ka o pastor ka, safe ka na. Dahil lahat po tayo nagkakasala at kung mas matimbang yung pagkakasala, doon tayo hahatulan. Yung mga tao, mga nanatiling mabuti at mas matimbang ang kabutihan, yun ang isasama sa bayang banal. Yung mga tao naman na nanatili sa kasamaan at tinalaytay natin ang landas ng paglabag, paparusahan tayo ng walang hanggan, magpakailan-kailanman. Kung doon sa banal na buhay na sinasabi sa buhay na walang hanggan, buhay na walang hanggan yun, puro sarap lang doon, wala nang pagluha. Wala nang taggutom. Hindi mo na kailangan maghanap buhay. Puro pag-awit at kasiyahan na lang. Kabaliktaran po yun sa makasalanan. Susunugin ka ng walang hanggang aray, walang hanggang sakit, walang hanggang at walang kapahingahang. Lahat nandun na. Di ba? So, yun, bilang nasa spiritual o wala man kayo sa spiritual, kayo mamili kung saan. May mga taong hindi naniniwala sa katulad natin, paniniwala natin, katulad ng mga kwaderno na tinatawag, no? Yung tinatawag namin na kwaderno, yung mga taong naniniwala sa libro o naniniwala doon sa siyensya na ang tao daw ay galing sa Big Bang Theory at pagdating sa lupa nagkaroon ng evolution, nagkaroon ng unggoy, no? Ang tao daw nagmula sa unggoy. So ako hindi ako papayag kung ang lahi ninyo galing sa unggoy, bahala kayo sa buhay ninyo. Di ano kayo, angkan ng mga gorilla. Ang lahi ko nanggaling kay Eva at Adan. No, doon nang galing ang aking angkan. Kaya doon sa mga sinasabi nilang evolution, doon sa siyensya, yun po yung mga tinatawag namin na kwaderno. Naniniwala po sila sa aklat. No, kung ano yung nasusulat ng aklat na yon, hindi po aklat ng buhay. No? Magkaiba po kasi aklat ng buhay at aklat ng siyensya. Kaya po nagkakaroon ng pag-aaway dyan, merong Bible theory at science theory. So itong mga siyensya hindi naniniwalang may Diyos. No, meron pong mga non-sectarian. May mga ganyan, non-sectarian, na hindi naniniwalang merong Diyos. Ako, kung tatanungin ninyo ako, non-sectarian ako, pero hindi ako parte ng non-sectarian na hindi naniniwala sa Diyos. Non-sectarian ako na hindi ako naniniwala sa mga sekta-sekta, pero naniniwala akong may Diyos. Dalawang uri po kasi non-sectarian eh. May non-sectarian na gumawa ka lang ng mabuti sa iyong kapwa, mabubuhay ka na. Walang Diyos sila na tinuturing, no? Basta gawa lang sila na mabuti, yun na yun. Yun lang. Basta nila lang sila, yun na yun. So ako, nasa parte po ako ng non-sectarian na walang sektang kinaaaniban, pero naniniwala akong may Diyos. Kasi hindi naman po sa akin kasi sa katwiran ko, sumanib man ako sa iba't ibang reliyon na ginawa ko naman talaga noon. Lahat ng reliyon inanibang ko hanggang sa Iglesia ni Cristo, hanggang sa Buddhism, Katoliko, nagsimula din ako sa Katoliko, Protestante, kung ano-ano pa, lahat na halos nagbalik Islam din ako, pero hindi ko doon nakita ang kaligtasan. Ang kaligtasan po nasa ating sarili. Tandaan po natin yan. Kahit saan sekta ka nakasanib, kung
O di yun naman ang ugali natin sa ating sarili, hindi rin tayo maliligtas. Ang makakapagligtas sa atin yung ating sarili, kasi itong katawan natin, kasi yung katawan natin magdidesisyon kung tayo ba ay magpapakabuti o magpapakasama. No, hindi po lahat ng nasa relihiyon ay maliligtas. Ang karaniwan dyan ay susunugin din naman. So, ganun din naman, kung nasa relihiyon ka at gumagawa ka rin ng masama, di huwag ka na lang sa relihiyon. Mabuhay ka na lang ng sarili mo at maniwala sa pananalig ng ating Ama. Diba? Ganun lang po kasimple yun. Ako, wala talaga akong religion na kinakaniban. Basta ako, nagdadasal ako sa Diyos, naniniwala ako sa Diyos, nandyan siya para sa akin, nandyan siya para sa atin. Yun yung paniniwala ko. Siya naglalang ng lahat, siya ang umpisa, siya ang manlilikha, siya ang manggagamot. So, ganun lang po. Ganun lang po kasimple. Si Darwin hindi naniniwala sa Ama, tagapaglikha, kaya gumawa siya ng kwento na galing daw siya sa unggoy. At Charles Darwin, yung sinasabi mo, Lods, isang scientist. So marami naman scientist ang hindi naniniwala na ang tao ay nilalang ng Diyos. Pero sa atin sa spiritual, mas mapalad tayo sa kanila. Dahil tayong mga nasa spiritual, may kaligtasan. Kasi yung mga hindi naniniwala sa Diyos, walang mga kaligtasan yan. Kasi tinakwil nila ng Diyos sa kanilang isipan, kaya itatakwil din sila ng Diyos. Ganun lang po yung kasimple. Hindi nila maiisip sa ngayon yan. So, ayun, mapagpalang umaga sa lahat mga Lods. Sana yung ibang mga katanungan ninyo, nabigyan ko ng kasagutan. Kung yung ibang may mga katanungan pa, sa susunod natin pag-usapan yan. At yun nga pala, mamaya magbabanishing kami ni Mrs. sa mga magpapabanish sa hindi na kayo makakahabol kasi naitala na yung mga pangalan. So next time na lang po. No, sa mga magpapagamot, pumunta kayo rito, walang problema. Kahit Pasko manggagamot kami. Wala nang pigilan to, wala nang humpayan to. Nandito man kami o wala, may manggagamot pa rin dito. So sabi ko nga pa sa inyo, iba na ang schedule. Kahit anong araw nyo gustong pumunta, may manggagamot sa inyo rito. So marami na rin po kasi kami magkakasama rito na manggagamot. Dalawang couple na po rito, dalawa kami ni Mrs. tsaka yung dalawang mag-asawa na dito rin nakatira sa amin na mga member ko na nanggagamot din. So kung minsan marami kami rito na andang magsilbit maglingkod sa inyo para kayo ay malapatan ng kalunasan sa inyong mga sakit o karamdaman. So yun, mapagpalang umaga sa inyo, no? Punta na lang kayo dito. Kung may mga gustong pumasyal dito, pumasyal kayo. Basta nandito kami, pwede kayong pumunta, yung mga papasyal. Pero kung may time naman po kasi na wala kami rito. Masyado kasi kaming gala. Nakikita nyo naman po sa live, puro house cleansing, no? Gamutan sa ibang lugar. Pagkalap ng mga anting mutya at anting-anting sa iba't ibang lugar. So yun po talaga kasi ang nature namin dalawang mag-asawa, maggala at maglingkod sa Ama. So hindi lang po kami dito nang gagamot sa Antipolo, sa iba't ibang lugar din. Basta kung magre-request kayo na gamutin kayo sa inyong lugar, sagot nyo po ang panggasolina. So kahit hindi na yung pagkain, okay lang yun. Basta panggasolina lang, okay na. Wala na kayong ibang babayaran. Hindi po kami naniningil sa gamutan. So yun, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Nawa ay gabayan kayo ng ating Amang kay taas-taasan. At nawa ay pagkaloob sa inyo mga biyaya, lalo na sa Paskong darating, sa araw ng kanyang kapanganakan. At meron po kayong pagsalun-salunan, no? At gabayan kayong nawa, maging ang inyong buong pamilya, maging ang lahat ng miyembro ng inyong tahanan, at pagpalain kayo sa inyong araw-araw na ginagawa at paghahanap buhay. At ingat, ang higit sa lahat, lubos kayong ingatan at ligtas kayo sa anumang uri ng karamdaman. So, iyon, nawa ay pagkalob sa inyo, mahalagang basbas ng kapangyarihan ng Amang kahit taas-taasan at lagi kayong gabayan. So, iyon, mapagpalang umaga sa ating lahat. Dahil nga po mayroon pa kaming gagawin, ako po ay magsa-sign out na muna. Mapagpalang umaga sa inyo. God bless you mga idol.